Secretary Vince Dizon, ang anino ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinulog na ang bomba. Damay-damay ng lahat, walang kaibigan, walang kamag-anak. At ang akala ni Kiko Barzaga ay makaligtas din siya. Ngunit kasama siya sa bomba na pinasabog ni Vince Dizon. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Pero saan po kaya galing yung parang flame niya na yun? You should ask him, not me. Are you friends, sir, with... I don't know him at all. Hindi mahalaga kung sino ka, basta may kasalanan ka, pananagutin ka. Mukhang mabigat ang linyang ito, hindi ba? Pero teka, sino nga ba ang may lakas ng loob magsabi nito sa harap ng isang sensitibong investigasyon? Tila isang pelikula ang nangyayari sa loob ng Kongreso. Habang mainit ang issue ng flood control projects, biglang lumutang ang pangalan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero hindi pa dito natatapos dahil may buwanggit na malapit daw siya kay Speaker Martin Romualdez. Kung ikaw ang nasa pwesto, hindi ka ba manginginig? Iniuugnay kasi si Speaker Martin Romualdez na may kinalaman daw di umano sa korupsyon. Ngunit ang nag-aakusa na si Representative Kiko Barzaga kay Vince Dizon bilang isang malapit na kaibigan daw kay House Speaker Martin Romualdez ay bigla ding natamaan ng bomba ng mga netizens na nagsasabing si Kiko Barzaga daw ay isang nepo rin dahil kumalat sa social media ang pangalan nito at ayon pa sa unofficial PBBM News na tila may mga na-declare daw na mga complete na project. Pero kung ating makikita, tila hindi pa. Ito'y ayon kay Marian Dupal Agwoolridge. Ating pagtitignan ang mga ito. At isang vlogger ang nagsalita na si Kiko Barzaga daw ay di umano tumanggap daw ng salapi mula sa proyektong ito. Halika, pakinggan natin ito mga kaibigan. Una kong narinig itong at nakita, itong si Barzaga, Kiko. Controversial din ang una ko itong makita sa rally sa Dasmariñas. Siyang distrito na yan, hawak nila yan ng Barzaga. Alam naman natin ang Cavite, pinag-ahati-hatian lang yan ng Rimulya, ng Revilla. Pero yung bahagi ng Dasmariñas, hawak yan ng Barzaga. Ang tanong, totoo ba ito? Katulad ng sinabi ni Vince Dizon, kalmado pero diretso ang sagot ng DPWH Chief. At uulitin ko, sinabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kaalyado. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. And our actions in the next few weeks, I think, will allow the people to judge us whether meron ba tayong sinasanto o wala. Are you friends, sir, with... I don't know him at all. Si House Speaker po? No, I know House Speaker. Who doesn't know House Speaker? Martin Romualdez. I know him. I've known him since even during the past administration. He was a congressman and the majority leader. Oo, matagal na niyang kilala si Speaker Romualdez. Pero sabi nga niya, wala siyang pakialam kung ito man ay kaalyado, kaibigan o kamag-anak pa ng Pangulo. Kaya naman, kahit si Barzaga pa, kung siya ay totoong nakagawa ng anomalya, ay siya rin ay hahabulin ng batas. At dito nagsimulang gumulo ang isip ng marami kung si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-utos na papanagutin ang lahat. Ibig bang sabihin, walang ligtas kahit sino pa ang kasangkot. Ito ang drop the bomb moment. Ayon kay Dizon, walang sino man ang pwedeng makialam. Kung may anomalya, kahit gaano kataas ang posisyon, pananagutin sila. Kaya ngayon mas lalong tumitindi ang investigasyon dahil kung totoo ang sinasabi ni Dizon, therefore wala nang pwedeng magtago sa likod ng koneksyon o pangalan. Pero kaya ba talagang paninindigan ito hanggang dulo o isa lamang itong pampakalma para sa publiko? Dito nagiging mas kapanapanabig ang susunod na kabanata. Kung tutuusin, simple lang ang mensahe. Hindi mahalaga kung sino ka, kung may sabit ka, habulin ka ng batas. Pero habang wala pang desisyon, tayo ay naiwan na bitin. Naghihintay kung sino ang unang mahuhulog sa investigasyon. At ikaw, handa ka ba sa susunod na pasabog? Habang pinag-uusapan natin ang pananagutan at ang katotohanan na walang makakatakas sa investigasyon, mapapaisip tayo kung sa gobyerno ang kasalanan ay huhulihin, paano pa kaya sa harap ng ating Panginoon Diyos? Pero dito pumapasok ang mas malalim na mensahe dahil oo, may hustisya pero may pag-asa rin.
Unang Thessalonians, sapagkat hindi tayo tinalaga ng Diyos sa kapahamakan, kundi upang tayo maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Siya'y namatay para sa atin upang tayo man ay gising o natutulog, tayo'y mabuhay na kasama niya. Kung ang mensahe ni Secretary Dizon ay walang ligtas, kahit sino ka, ang mensahe ng ating Panginoon naman ay may kaligtasan kahit sino ka. Sa gobyerno ang makasalanan ay pananagutin, pero sa ating Panginoon Kristo, ang makasalanan ay maaring patawarin. Therefore, kung natatakot ka sa hustisya ng tao, mas lalo mong dapat pag-isipan ang hustisya ng ating Panginoon Diyos, dahil ang tunay na kaligtasan ay makakamtan lamang natin sa ating Panginoon Yesus. Kaya oo, hintayin natin ang pasabog sa investigasyon, pero higit pa riyan, pag-isipan natin, handa ba tayo humarap sa tunay na hukom na walang iba kundi ang ating Panginoon Yesus, na tayo harap mismo sa ating Panginoon Yesus? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo na may kababaang loob. Patnubahan niyo po kami at pakaingatan, bigyan niyo po kami ng lakas na loob upang harapin Panginoon ang hinaharap. Nawa Panginoon, kayo po ang lagi po namin kasama, at nawa Panginoon, pakalinisin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at gayon din Panginoon ang kasalanan ng aming bayan. Patnubahan niyo po ang mga leaders. Gayon din po Panginoon, natulungan niyo po kami magbago ang lahat ng mga puso na nagkamali. Patnubahan niyo po kami at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at tanggapin niyo po kami bilang inyong mga anak, at patnubahan niyo po kami. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.